Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Pangulo at sa atin pong mga iginagalang na senador, nagpapasalamat po ako unang-una sa ating liderato, kabilang na po sa ating Senate President Vicente Sotto, sa ating pong Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sa ating pong Majority Leader Mig Subiri, at sa lahat po ng mga namumuno sa ating liderato. Lalong-lalo na po kay Senador Win Gatchalian bilang Chair ng Finance Committee. Sa loob po ng aking 3 taon dito, masasabi ko pong siya ang pinakamagaling, pinakamahigpit, pinakamaingat at masigasig na tumayo bilang Finance Chairman po natin. At ako po'y nagpapasalamat sa liderato sa pagsusulong ng mga inisyatiba para sa mas malinaw at transparent na proseso ng budget ngayong taon. Taus-puso rin po ako nagpapasalamat na naipasa ang aking mga isinulong na karagdagang pondo sa NCIP, NCMF at Supreme Court para sa pagtatatag ng mga karagdagang Sharia courts na malinaw na nagpapakita ng malasakit ng Kongreso sa mga sektor na ito ng lipunan. Gayunpaman, malinaw naman po na ako po ay nasa minorya. Kaya kami po, kasama na po si Senator Marcoleta, ay bumoboto ng no sa ratifikasyon ng BICAM report para sa House Bill number 4058 o ang General Appropriation Bill. Malaki po ang paggalang at tiwala ko sa aking mga kasamaan, ngunit meron lamang po akong mga punto na nais ihayag. Una po, sa aking pong pagtantya, ay meron pa rin pong mga hindi klarong alokasyon ng pondo, lalong-lalo na po sa ayuda. At ganun din po ang pagiging Manila-centric ng budget. Ngayon po, ang Mindanao ay nakakakuha lamang po ng 15% sa buong budget. Ikalawa, bagamat naipanalo po natin sa Senado ang kapakanan ng mga katutubo, ako po'y naniniwala na kulang pa rin ang pondo para sa sektor ng mga katutubong pamayanan na lagi pong pinagmumulan ng kaguluhan, ng rebelyon at terorismo. At panghuli, nitong nakaraang Pasko, Petsa 23, lumabas pong aligasyon na di umano'y nagkaroon ng insertion ang lahat ng mga senador sa 2025 National Expenditure Program. Ang isyong ito ay naging sentro ng malawakang talakayan at nagdulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Dapat po nating linawin na alinsunod sa ating konstitusyon, ang proseso ng budget ay nagsisimula sa executive. Ang paghahanda ng budget o ang National Expenditure Program, na kilala rin bilang President's Budget, ay kapangyarihan ng Pangulo na ipinagkaloob ng saligang batas. Ang tungkulin at kapangyarihan ng Kongreso na binubuo ng Kamara at Senado sa paggawa ng batas para sa budget ay nagsisimula lamang matapos isubmit ng Pangulo o ng Executive ang NEP sa Kongreso, kasunod ng kanyang State of the Nation Address. Malinaw po na pagdating sa NEP, wala po dapat pangingialam ang legislation, sapagkat ito ay pawang kapangyarihan ng sangay ng Executive. Hindi ko po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di-umunoy nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH sa ilalim ng 2025 NEP o tinatawag ngayong Cabral's List. Ginoong Pangulo, napakasakit po nito sapagkat ako po sa panahon na yon ang presidente ng opposition party na sa kalagitnaan po ng kampanya at eleksyon ay nailagay po ang aking pangalan dito. Ito po'y napakasakit po para sa akin. Dagdag pa po rito, nariyan pa po ang agam-agam na maaari muling maiuwi sa kategory ng for later release ang malaking bahagi ng budget. Partikular na ang amyendang ating inihain sa bulwagang ito. Halimbawa po, sa ilalim po ng 2025 General Appropriations Act, nagkaroon po ako ng iba't ibang amyenda para sana sa mga proyektong makatutulong sa mga tao at lahat po yun ay nag-umpisa na magmula pa po noong 2023. Sana po
Eh hindi na po ito may FLR, pero ang balita po, yun daw pong mga hinog, kami po yun, yung oposisyon, yung mga hinog, ay mga FLR uli. Kung ganito lang din po ang mangyayari, hindi ba't parang nasasayang lang ang paghihirap at pagsisikap natin sa deliberasyon? Ang FLR ay bahagi ng proseso, pero nagresulta ito ng pagkaantala sa agarang benepisyo para sa mga nangangailangan nating kababayan, lalong-lalo na po yung nag-umpisa ng mga proyekto. Ang deliberasyon at pag-aproba ng pambansang budget ay isang malaking responsibilidad ng legislation na hindi dapat pinababayaan. Huwag sana nating hayaan na ang reputasyon ng Senado at ng buong institusyon ng Kongreso ay masira dahil sa pagkakaroon ng mga aligasyon at kontrobersya. Kung ang mga ito ay hindi tutugunan at itatama, mababaliwala ang maraming buwan, mahahabang araw at gabi na ipinuyat at ginugol ni Senator Win Gatchalian upang busisiin ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno. Nais ko ding pong kunin ang pagkakataon na ito upang ipahayag ang aking mungkahi para sa 2027 budget upang maiwasan ng anumang iskandalo. Una, marahil ay napapanahon na upang makonsidera ang pag-amyenda ng ating saligang batas. Naway maisang alang-alang ng ating kasama, Senador Kiko Pangilinan bilang tagapangulo ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ang pag-update sa mga probisyon ng konstitusyon, lalo na po patungkol sa kapangyarihan ng legislation sa pag-amyenda ng budget. Baka maaring pag-aralan kung nararapat nating alisin ang kapangyarihan ng legislatura na mag-amyenda ng budget dahil nakita nating madali itong maabuso ng mga gahamang nasa pwesto o di kaya'y patibayin ang mga limitasyon sa kapangyarihang ito. Pangalawa, batid ko pong matagal na proseso ang pag-amyenda ng saligang batas dahil sa usapin ng voting jointly at voting separately. Kaya muli, isinusulong ko ang aking panukalang batas, ang Senate Bill 1299 o Mahiya Namang Kayo Act na naglalayong ganap ng alisin sa ekwasyon ang panghihimasok ng mga mambabatas sa pagtukoy, pagpopondo at pagpapatupad ng mga proyekto. Dahil po sa mga nabanggit na kadahilanan, ako po ay bumoto ng no sa House Bill number 4058. Hindi po ibig sabihin na baliwala lahat ang hirap ni Senator Gatchalian. Ako po'y saludo sa kanya. Ngunit, kailangan pong ibigay ko ang boto na ito para sa taong bayan. Maraming salamat po.